Napapaisip ka ba na may ipon ka naman pero bakit parang walang nangyayari sa'yo? Sweldo, ipon, gastos, paulit-ulit lang ang cycle. Hindi ka naman maluho, marunong kang mag-budget at masinop ka sa pera, pero kahit anong diskarte mo, parang hindi ka umaasenso. Ang pakiramdam mo tuloy ay parang nasa gitna ka ng dagat, yung tipong may lifeboat ka nga, pero hindi mo alam kung paano makakarating sa dalampasigan ng totoong pagyaman. Nakaka-frustrate, di ba? Kung ganito ang nararamdaman mo, then relax ka lang kasi normal yan at hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang nasa same boat. May savings pero hindi pa rin umaangat. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 rason kung bakit hindi sapat ang savings lang para yumaman at ano ang pwede mong gawin para tuluyan ka makaahon. So upo ka lang dyan at samahan mo kung buksan ang mata at isipan mo sa mga hindi masyadong pinag-uusapang katotohanan. So ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Una, dahil ang savings hindi lumalago kundi natutulog. Marami sa atin ang goal na magkaroon ng ipon, kaya naman kapag may laman ang bank account, pakiramdam natin ay secure na tayo. Pero ito ang masakit na katotohanan. Kung ang pera mo ay natutulog lang sa regular na bank account na may 0.1 interest rate kada taon, mas mabilis pang mauubos ang pera mo kaysa sa tumubo yan. Habang iniiwan mo kasi ang pera mo sa bangko, tahimik naman siyang kinakain ng inflation na halos 5 to 7% kada taon. Ibig sabihin, taon-taon ay bumababa ang value ng pera mo kahit hindi mo ito ginagalaw. Isipin mo na lang na parang tubig sa timba na may butas. Akala mo ay safe, pero unti-unti na palang nauubos. Sa sobrang hina ng interes, parang hindi ka na rin nag-iipon. Kaya kahit may savings ka, hindi yan automatic na mayaman ka na kung hindi mo ito kayang padamihin. Tandaan mo na savings is only security, not progress. Kaya ang tanong ko sa'yo, paano ang ginagawa mo para maging productive ang pera mo? Kasi kung walang ginagawa ang pera mo at natutulog lang, ikaw pa rin ang talo sa huli. Ang pangalawa, dahil puro ipon pero walang income growth plan. Ang savings ay parang food supply. Oo, importante yan para sa survival mo. Pero kung wala kang sustainable source na pagkain araw-araw, mauubos din yan. Marami kasi sa atin ang nagfo-focus lang sa pag-iipon, pero walang strategy kung paano palalakihin ang income. Hindi sila nag-i-invest sa sarili, nag-aaral ng bagong skill, o nagsisimula ng isang negosyo. Sa panahon ngayon, ang perang hindi tumutubo ay mabilis maubos. Kahit maging sobrang tipid ka pa, kailangan mo pa rin matutunan kung paano paramihin ito. Tandaan na ang totoong susi sa pagyaman ay hindi lang sa pagtatabi ng pera, kundi sa pag-grow ng income mo. Hindi sapat yung basta may trabaho lang, dapat tanungin mo rin ang sarili mo. Paano kakikita ba ng extra? At paano lalaki ang value mo sa market? Kasi kahit gaano kalaki ang kita mo, lagi ka pa rin mauubusan ng pera kahit gaano pa karami ang ipon mo at habang hindi mo binibigyan ng trabaho ang pera mo para mas dumami pa ito. Ang pangatlo, dahil takot mag-invest pero hindi takot sa gastos. Nakakatawang isipin pero totoo ito. Takot tayo mag-invest kasi baka malugi tayo. Pero hindi naman tayo natatakot na gumastos ng 300 pesos para sa milk tea o 1,500 pesos para sa bagong sapatos. Mas sanay kasi tayong gumastos kaysa palaguin ang pera natin. Although, hindi naman masama ang mag-reward sa sarili, pero kung puro gastos lang ang ginagawa mo at wala kang nilalaan sa investment, paano ba lalaki ang pera mo? Hindi kasi sapat na marunong ka lang humawak ng pera. Dapat marunong ka rin kung paano palaguin ito sa tamang paraan. Oo, may risk ang pag-i-invest, pero mas malaki ang risk kung habang buhay ka na lang na natatakot. Tandaan mo kung hindi mo kaya mag-risk ng maliit na bagay ngayon, baka pagdating ng araw, mas malaki pa ang mawala sa'yo. Ang pang-apat, dahil comfortable na. Ito ang silent trap ng mga middle class. Kapag may konting ipon, may sariling bahay, may kotse at nakakakain naman sa labas, nagiging kampante na. Pero ang pagiging kampante ay pwede maging kalaban ng progress. Kasi nawawala na yung gutom mo, yung drive, yung desire para umangat pa. Okay lang na maging grateful, pero huwag ka makontento kung may potential ka naman na maging financially free. Yung iba ay hindi yung mayaman, hindi dahil sa kulang sila sa talent o kulang sila sa pera, kundi dahil sa kulang sila sa gutom. Remember, comfort zone is a beautiful place, pero walang growth doon. At kung sasanayin mo ang sarili mo sa sakto lang, baka yun na lang din ang abutin mo habang buhay. Huwag kang matulog sa gitna ng laban, lalo na kung malapit mo nang maabot ang next level ng buhay mo. Ang panglima, dahil walang passive income. Kung ang pera mo ay kinikita mo lang tuwing pumapasok ka sa trabaho, ibig sabihin, you're trading time for money. E paano kung nagkasakit ka, nawalan ng trabaho o gusto mong magpahinga?
edi wala ka ring income. Kaya kahit may savings ka, limitado pa rin ang financial growth mo. Tandaan mo na ang yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng trabaho niya, kundi sa dami ng income sources niya na hindi umaasa sa oras niya. Kaya subukan mo maghanap ng mga paraan para kumita ng pera kahit natutulog ka. Pwede mga digital products, dividend stocks, rental income, online business, basta maraming paraan basta willing ka mag-aral. Kaya habang bata ka pa at may lakas pa, gamitin mo yan para bumuo ng iba't ibang sources of income na kikita sa'yo kahit nagpapahinga ka. Ang pang-anim, dahil hindi tinuturing ang pera bilang employee. Yes, ang pera dapat hindi lang iniipon, dapat pinagtatrabaho yan. Imagine mo, bawat 1,000 pesos na hawak mo ay empleyado mo. Kung tinatambay mo lang yan sa wallet mo o sa low interest bank, para kang employer na hindi pinapagawa ng trabaho ang mga staff niya. Pero kung ilalagay mo ito sa mga asset na tumutubo, negosyo na may potential o investments na may mga long-term gain, mas ginagawa mo silang productive. Ang problema sa karamihan ay hindi pera ang kulang, kundi disiplina at vision. Gamitin mo ang pera mo na parang may job description siya. Dapat may silbi, dapat may ROI. Kasi kapag hindi mo binigyan ng trabaho ang pera mo, ang kapalit naman nito ay ikaw ang tuloy-tuloy na magtatrabaho para sa kanya habang buhay. Ang pang-pito, dahil walang long-term plan, puro short-term goals lang. Basta may ipon pang emergency fund, okay na yan. Yan ang madalas nating sinasabi. Pero ang tanong, after emergency fund, ano ba ang kasunod? Para ba sa pangarap ng mga anak mo? Retirement plan? Travel goals? House and lot? Investment? O kung ano-ano pa? Kung wala ka kasing malinaw na direksyon, ang pera mo sa iba yan mapupunta. Kasi kung saan-saan mo nalang ilalagay yan, depende sa emotion mo ngayon. Tandaan na ang totoong gustong yumaman ay dapat may clear na roadmap, may 5-year plan, 10-year vision at consistent na action. Hindi sapat yung nag-iipon lang, kailangan may purpose din yung pag-iipon mo. Dahil kung walang direksyon ang pera mo, madali itong mawawala sa mga bagay na hindi magpapayaman sa'yo. Ang pangwalo, dahil walang financial literacy. Let's be honest, hindi ito tinuturo sa school. Kaya kahit may diploma ka pa, minsan wala pa ring diskarte pagdating sa pera. Hindi sapat kasi yung marunong ka lang mag-ipon. Kailangan marunong ka rin mag-budget, mag-invest, at mag-manage ng mga risk. Kung ang tingin mo sa pera ay basta hindi maubos, kulang yan. Kailangan mo matutunan kung paano paramihin, protektahan, at palaguin ang yaman mo. At ang good news, may libreng mga platform na magtuturo sa'yo. Pwedeng YouTube, podcast, TikTok, at mga libro. Kaya kung gusto mong yumaman at palaguin ang pera mo, dapat financial education ang bagong hobby mo. Dahil ang tunay na asset sa buhay ay hindi lang ang pera, kundi ang kaalaman mo kung paano mo ito gagamitin. Ang pangsyam, dahil hindi priority ang mindset shift. Kahit gaano ka pa katalino o kasipag, kung ang mindset mo naman ay hanggang dito na lang ako. Well, hanggang dyan ka na nga lang talaga. Maraming Pinoy ang may savings pero hindi yumayaman kasi utak mahirap pa rin ang gamit nila. Tandaan mo na hindi ka makaka-escape sa cycle ng sakto lang kung ayaw mong baguhin ang way of thinking mo. Try mong tanungin ang sarili mo, ano ba ang tingin ko sa pera? Scarcity ba o abundance? Mindset ang foundation ng wealth. Kung gusto mong yumaman, unahin mong baguhin ang paniniwala mo sa sarili mo at sa pera. Dahil kung limitado lang ang pag-iisip mo, limitado lang din ang kikitain mo. At yan ang trap na dapat mong takasan. Ang pang-10, dahil wala kang ginagawang extra move. Ito ang pinaka-praktikal. Minsan, hindi mo naman talaga kailangan ng malaking kapital o connections para magsimula. Ang kailangan mo lang ay gumalaw ngayon. Marami ang may savings, pero ayaw naman nilang ilabas ito kahit konti lang para magsimula ng side hustle, small business, online service o kahit reselling. Takot silang sumubok, pero ang di nila alam, doon sa pagsubok na gagawin nilang yon ay nakatago pala ang breakthrough moment nila. Hindi ka talaga yayaman sa pag-iipon, yayaman ka sa pag-risk ng konti, pag-aaral ng konti, at pag-take ng action kahit hindi perfect ito. Keep in mind, small moves done consistently can lead to big results. Hindi mo kailangan maging genius, ang kailangan mo lang magdesisyon na simulan ito. At sa huli, tandaan mo na ang pag-iipon ng pera ay ang first step patungong financial freedom, pero hindi dapat ito ang maging end goal mo. Kaya kung nararamdaman mo na parang hindi ka umaasenso kahit may ipon ka, baka ito na ang sign para magising ka. Baka panahon na para ilagay sa next level ang diskarte mo sa pera. Ang savings ay para sa simula lang, pero hindi dapat ito ang finish line.
Kung gusto mong tunay na makaahon sa kahirapan at makarating sa financial freedom, kailangan mong kumilos ng may direksyon, may purpose at may tapang. Tandaan mo na hindi lang ito tungkol sa gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung paano mo ginagamit ang pera mo para maparami pa ang kita mo. Ang yaman ay pinaghahandaan at pinagsisikapan, kaya simula ngayon, itigil mo na yung feeling mo na stuck at gisingin mo ang potential mo, gamitin ang diskarte at simulan mo ang pag-angat sa buhay mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mo. Ikaw ba, may ipon ka ba pero hindi ka pa rin umaasenso? Ano ang mga pagkakamali na dapat mong baguhin? Type mo naman sa comment section below.